wala nang atrasan talaga at tuloy na yung pagpunta nila dito. Magandang gabi po sa inyong lahat mga amigo. Good evening po sa ating lahat. At ngayong araw po tayo ay magtsaa sa mainit na panahon. Mainit? Malamig na panahon. Apakalamig. So, muulan maghapon mga amigo. Yun ang totoo. So, eto, tayo ay magtsaa. Ang tsaa ko ngayon ay iba naman. So, para itong matcha. Not sure. Na may pagka... Ang bango niya eh. Pag nag-ano ako, nag-tsa-tsa ako, gusto ko siya na... ano siya, yung... Ay, ano yung... Salaan. Yung nasa... Gusto ko pagka nag-tsa-tsa, isang buong ganito. Para solve na solve po tayo mga amigo. Mahilig ako sa tsaa at sabi ko nga sa inyo, hindi ako pwedeng hindi magtsaa sa isang araw. Ganun po. Kaya sa mga gusto ng tsaa mga amigo, pag nandito po kayo sa Casa Biñana, Casa Pilipina, pagtsatsaahin ko po kayo kung nais ninyo po. So magandang araw po sa ating lahat mga amigo. Pauwi ko lang din ang halos ng bahay. Galing po kami sa may Kabanatuan. Galing po kami sa school. Ako ang sumundo kaya Kylie at sa mga bata. So si Jemo po kasi may ginawa dito sa bahay. So walang choice kung hindi ako ang sumundo. Pag siya ang sumundo, walang matatrabaho. Hindi magagawa yung pinapagawa ko dito sa bahay. At ngayong araw po ay sino po ba excited na pumunta ang Matinga family? Sino po ba ang excited na makita si Nisma, si Amir, si Vivian? Sino po ba? Nako, kanina nga kausap ko na naman itong si ano natutuwa naman ako kay Tita Mariton kasi sa buong pagbablog ko talagang naging kaibigan ko siya. Yung encouragement niya sa akin sobra. Sabi ko nga hala, yung pinagdaanan ko pala wala pa sa kalingkingan ng pinagdaanan niya. Oo, habang nakaka-encourage kasi pagka gano'n, di ba? From dating iba yung pinagdaanan, ngayon okay na. So, ganun po mga amigo. Kaya sabi ko nga po sabi niya, ipagpe-pray ko na i-provide ng Lord ang lahat. Di ba? Through prayers lang okay na, yun ang totoo mga amigo. Prayers lang okay na kasi naniniwala ako, ito ay kukwento ko sa inyo, madalian lang. Naniniwala ba kayo na dapat hindi ka nagwo-worry financially. Dapat ay hindi lumalabas sa bibig mo ng salitang wala na akong pera, wala na akong budget, wala na akong ganito. Oo. Yun po ang dapat matutunan natin na wag lagi kayong magsasabi ng ganoon. Dapat laging sasabihin ay meron tayo niyan. Meron tayong pera, meron tayong budget, meron tayong pagkukunan niyan, ganun. So sinasabi ko 'yon kasi kung ano yung kino-confess ng bibig mo, 'yun ang mangyayari. Kaya never ako nag-worry sa mga bagay na 'yan. And syempre, never din ako nag-worry sa mga bagay na nakaka-stress, lalo na paano pag ganyan, yung mga ganun ba, syempre, tayo, tao lang, minsan talaga, yun ang pinakamahirap sa atin, yung nagwo-worry tayo. Pero, huwag po kayong mag-worry mga amigo, dahil, tandaan nyo, God will provide. God will provide. Itong bahay na ito, hindi ko alam kung matatapos ko ito eh. Yun ang totoo. Hindi ko alam kung matatapos ko ito eh. May budget talaga about dito, pero, ang sabi kasi, ito lang yung budget na matatapos na. Pero, hindi pala yun. Nagdoble, nagtriple, ganyan. Ganyan yung naging budget. So, sabi ko, wala, di ba sabi mo, ganyan lang yung budget dito, matatapos na. Hindi totoo. Kasi nga ako nga, di ba, syempre, hindi ko man
Pag nagpagawa ka pa ng bahay, syempre, kagaya niyan, yung mga gamit, yung mga kinakabit sa finishing, yun ang mahal. Pag naitayo na yan, okay naman eh. Pero yung finishing talaga ang magsasabi kung ano ang kalalabasan ng bahay mo at ito ba ay titipirin mo or hindi. Ganun po mga amigo. Anyway mga amigo, ito na po mga amigo. Gusto ko lang, dahil mahalaga kayo sa akin, dahil importante kayo sa akin mga amigo, gusto ko lang basahin mga amigo yung mga sinasabi about sa pagpunta ng Matinga family sa Pilipinas. So, ayan po mga amigo, sabihin ko po sa inyo, ito. Kagaya nito, oo. Ito. Sabi nga ni Irene Latianuevo, kapag nandito na sila, ipaunawa sa kanila na mahalaga ang pag-aaral at samantalahin nila hanggang may tumutulong sa kanila. Patitingnan mo na rin ang sa doktor si Vivian sa buko sa kanyang tiyan, sabi nga gano'n. Tama naman tong si Irene na dapat samantalahin na at pahalagahan yung ginagawa na pag-aaral dito. Yung pag-aaral dito samantalahin na at saka sabi nga pahalagahan. Oo. Pahalagahan. Yun ang sabi niya. And then etong mga ito. Sabi gano'n. Ruel, I have a feeling na ikaw pa rin yung Kuya Raul. Sabi ni Mon Monito. Napag-aral mo nga sila ng mga source din. Ngayon ngayon pa na-establish na ang channel mo at tatlo lang sila mag-aaral. Still thank you at nakatulong ka sa bata. Ito yung sa ano. Oo. About kasi ito sa sa may sponsor. O namin mag-sponsor kay Bibian. So, hindi po ako yun. Hindi natin kailangan ipagsinungaling yun. Hindi natin kailangan, para saan? Anong reason? Bakit kailangan pa natin itago kung tayo yun? Bakit kung ako yun, sabihin ko ako. Pero hindi po ako mga amigo. Hanggang college may magpapaaral sa kanya. Sabing ganon. Ito pa ang sabing ganon. Ni Divina Yuson. Ruel, pag nagka-problema ka uli sa pamilyang yan, balikan mo uli yung mag-inang Joanna para di ka mawawala ng content mo. Para tuloy-tuloy lang ang content mo sa mga applicants. Sabi nga ni Divina. Sorry ka, Divina, pero ano man mangyari sa family ito, whether maging okay or hindi maging okay, pero naniniwala kasi ako na meron second chance at syempre, maging okay yan. Doon tayo sa positive na ano. So, sabi nga nun, babalikan ko raw yung mag-ina. No, never. Hindi ko nababalikan yun. At tapos na ako sa kanilang pamilya. Dahil sa huli, nalaman ko ang lahat-lahat about sa kanila. So, tapos naman na yun, okay na at ako ay malaya na. Malaya na ako. Malaya na ako kasi syempre, ano ba naman ba ang dapat kong isipin, intindihin? Ginawa na natin ang lahat, ang best natin. Pero syempre, ang mga tao kasi talaga, yung iba talaga ay hindi nakukontento. Yan totoo. Maraming hindi nakukontento at yun ang problem. Yun ang problem. Pagka hindi ka nakontento sa mga bagay na meron ka, mali kasi itong ganito eh. Dapat siya nakaganito. Oo. So, tumapon na po eh. Kapag hindi ka na kontento, walang mangyayari talaga. Tsaka wag mong ikukumpara yung sarili mo sa ibang tao. Remember, huwag ka magkukumpara yung sarili mo sa ibang tao. The more na kinukumpare mo yung sarili mo sa ibang tao, hindi ka magiging happy. Ganon.
So, yung sinabi niya na babalik ka ng mag-ina kapag nagkaroon ng problema sa ano na to. No, hindi natin gagawin yon at sabi ko nga po okay na ako. If ever, sasabihin ko nga, hindi naman sa ano, ito na yung last. Ito na yung last na magkakaroon ng second chance and then wala na after nito. Yun na yun. Basta gagawin ko na yung best ko para sa kanila and then ayusin ko ano yung mga mali ko and then syempre ay itatama yung dapat gawin at tatama ang mga maling ginawa before. And then syempre ay laging magkaroon ng communication at laging pag-uusapan kung ano yung mga problems. And then ako naman mag-guide sa mga bata kaya I think okay naman. Di ba? Tapos sabi nga Bibian, ang future son-in-law ni Raul. Agree, may chemistry sila ni Kylie at Bibian. Ay nako, yung mga bata pa po sila, mga amigo. Sa mga ganyan, wag natin na pakikialaman at ayoko nga pag-aaral muna ang intindihin natin at wag natin isipin yung mga yan. Tapos, sabi niyon, sabi nito, lalo magwawala si Fiona kapag bumalik si Angmat. Pass tayo dyan. Huwag natin pag-usapan yan about doon. Dahil tapos na po tayo sa magnanay na yun. Okay na po tayo mga amigo. Dati naiinis talaga ako kay TM. Halos ayaw ko na makita dahil sa pagpipilit niyang pag-uwi. At sinama ang mga anak. Now, naiintindihan ko siya dahil isa siyang ina, iniisip niya ang sarili niya noon. Pero nagsisikap na matulungan sa pangangailangan ng mga anak, naghahanap buhay para sa pagkain pambaon ng mga anak. Di kagaya ng isa noon, walang pakialam sa anak, pasarili lang yun. Pasarili yun daw. Hindi nakakapag-arang anak, okay lang. Pero, may pera, okay na yun. Kaya iba pa rin si Chamame. Sabi ni Roselyn Torres, sabi niya ganon. Good luck na lang kay Ate Lenlen pagdating sa school activities projects na dami tutukan. Plus, mga pamangkin pa niyang nakatira sa iyo. Ni Chico, about, ganito yan. Sabi kasi ganito, good luck daw kay Ate Lenlen kapag dito yung mga activities sa project school. Huwag kayong mag-alala kasi malalaki na yan, kagaya nila misma, kaya na nila yung maggawa ng assignment. Kasi si Lenlen, ang nakapokus lang siya kay Chuchen kasi bata pa. Pero pag malaki na, hindi na, syempre, dahil alam na yung gagawin. And then si Chuchay, kami tuturuan ni Chuchay, sa talino ni Chuchay. Pamangkin daw ni Lenlen. Si Chuchay, pagka narinig niyo siya sumasagot sa online class, hindi niyo aakalain na si Chuchay ba yan? Na hindi nagsasalita. Ganoon. Si Kylie rin, hindi namin tinuturuan yon. Kasi malalaki na nga, alam nilang gumawa ng assignment. Kaya nilang gumawa. Alam niyo, sa totoo lang, matatalino ang mga bata ngayon. Kasi nung ako dati nagkapaturo ako, sabi ko kay mother, kay Chamercy. Sabi ni mama, sige madaling araw gagawin ko. Ganon. English. Sabi ko, mama, gawa mo ako ng paragraph. Ganito. O sige, madaling araw. Pagka nagpagawa kay Chamercy ng assignment, tapos biglaan, nako, yari ka. Hindi lang pagkalit aabutin sa iyo. Kasi ang hirap kaya na ngayon sila Kylie marunong, syempre sila gumagawa ng assignment, mapa-English mo. Iba pala talaga kapag natutukan. Yun. So walang problema about to sa mga activities. Yun. At saka, if ever na kailangan ng tulong kay Lenlen, hindi naman nagreklamo yun, wala naman problema sa kanya. Effort nga yun pagdating sa mga activities talaga sinasabi niya, ganun niya kalab yung mga bata, yun yung totoo. At kahit tinuturuan niya, lalo na si Sophie before siya sila Alima. Talagang sila yun doon, tinuturuan niya talaga. Talagang inaano namin yun na sa mga assignment, ganun. Tapos congratulations kay Bibian, sabi ni Elena Serio, at God bless po sa sponsor. Salamat po Raul at di biro magpaaral ng college, lalo na nag-aaral. Pinapaaral ako, sabi. Hindi po biro magpaaral ng college mga amigo, sa totoo lang. Kasi right now, ilan na yung college na pinag-aaral natin. Hindi po biro yun. So, si Seki nga, kinukuha ko na yung pamangkin nila. Sabi ko, Seki, dito ka na. Kasi kaya gusto ko si Seki kasi
dahil every Sunday kasama ko sa church yun at napakadaling utusan, napakabait na bata. Sabi ko nga tara na sa akin ka na lang tumira. Oo, gusto ko ng maraming gusto ko ng mga bata na ganyan. Number one kasi sa akin is yung sa church talaga. Oo, kaya pagka pumunta sila dito, wala silang choice, kailangan nila mag-church, especially yung mga bata. Ako din naman mag-aalaga, kaya okay lang naman sa kanila. Kasi ang main ko ngayon ay, for example, Sunday's Family Day, at least kumain man lang sa labas, makakain man lang sa resto, kahit once a week, ganoon. Or kung hindi man, kumain siguro sa bahay, magluto lang, ganoon. And then, yan ang gusto ko kay Vivian, sabi nga ng mini show, marespeto sa matanda, lalo na kay Lola Eden. Aalalayan niya, napakabait na si Vivian matapos sa pag-aaral. Actually, kahit si Wesley, maano naman siya sa bata, kay Kuchen, tsaka kay Lola Eden. O kahit naman yun. Kahit si Amir, gano'n din naman sila. Lahat sila ganoon. O lahat sila, marerespeto sila, talagang inaalalayan na. Mas marespeto pa sila sa mga talagang ibang bata dito sa atin. At yun ang nakikita ko kasi talaga. Kasi yun nga yung turo ng mga doon sa kanila. Makaluma sila ganyan sila doon. And then, alam niyo po, ang hindi ko nakakalimutan kay Vivian, bumili siya ng pagkain sa parang 7-Eleven, tapos binigyan niya sa may nangangailangan, doon sa may Metro Manila. Nanghihingi siya sa akin ng pera, tapos binilan niya, ganun. And then kapag kami namamalimos sa kanila, sa sasakyan, kinukwento ni Lenlen, una-unahan pa sila nagbibigay. Oo, ganoon. So, yun ang nakikita ko sa mga bata. Talagang may mga kakulitan lang talaga. Lalo si Amir, makulit yan. Walang ginawa, kundi payakin si Lima, si Sophie, ganoon. Tapos pagka syempre, yung every Saturday, yung pagpupuyat, yung mga ganyan. Kaya dapat talaga mayroong oras may oras talaga dapat sa pagsi-cellphone. And then, pero isa ako natuwa kasi, nung, napupunta si, dito nga napupunta sila, si Vivian at kasama. Masaya ako kasi, pinipilit niya mag-aral sa English. Tsaka marami siyang sundo sa school. Kaya tingin ko maging okay naman siya dito. So kung may magkabarkada man dito, as long as nag-aaral naman, walang problema. Basta wag lang uuwi ng gabi. Yun lang sa akin. Basta yun ang sa akin. Yun lang ang para sa akin. Bawal umuwi ng gabi. Tapos, eto mga amigo, sabi pa ganoon, maraming salamat nga sa sponsor. Sabi ni Tarsila Samson, sabi ganoon. Sabi nga lahat sila deserving deserving kasi nagpakita sila ng magandang record sa school. Oo, totoo yun. Tama ka dyan, Sir Sherlyn Aris, sabi yan. Tapos, sabi nga dito ay, kung makakabalik ka Matinga ngayong buwan ay pwede silang maipasok sa eskwelahan. Magagawan niya ng paraan ng school. Oo, actually, ganun naman. Document, sabi ganun. Sabi ganun dito. Para naman kung anong grade doon. So, actually, tinatanong na naman Christy sa amin. Actually, kapag ka naman sabi, ang marami din katang sa akin, kailan babalik ang mga bata dito sa Pilipinas. So, ang sabi dito ay kung ngayong buwan daw, ngayong buwan ay makakahabol pa sa school. Yes, makakahabol pa po mga amigo. Makakahabol pa. Gawa ng kasi simula pa lang hindi naman ng klase. Opo, amigo. Yun po. And then, marami naman tayo nakaprepare. Oo. Sabi ano yun? Exactly, Ruel. Backfighter ang tawag. At hindi mo malalaman ng isang tao hanggat hindi mo makakasama sa buhay.
hanggang di makakasama sa ang isang tao, hindi malalaman tunay na ugali. Yun naman ang totoo. Bibian, Amir, and Nisma study hard and dream high. Iisa ang tatay nilang tatlo. That's why ang last name nila yung Ali Matinga. That's first name. Si Ate Debra. Lucy, Dachi, and Debs. Tama ka Ate Debra doon. Isa lang tatay nila doon. Oo nga eh. Mag-aral talaga silang mabuti. Yun lang naman para sa akin. At walang problema sa pag-aaral eh. Dahil nagagawa nila yun. Nakakasabay sila sa mga Pilipino. Yun yung tingin ko talaga na dapat nating isipin. So maraming kumukonta talaga na wag sila pumunta dito. May mga magre-report niyan, may mga ano. Sabi ko kung kalooban ng Lord makakapunta sila dito. Pero ang tatandaan niyo po mga amigo, lahat ng mga nagagalit sa akin, sa akin na lang po kayo magalit pero sa mga bata wag po kayo magalit. At wag niyo idamay ang mga bata sa galit ninyo. Kung kayo nagagalit kayo sa akin, sige lang magalit kayo sa akin, kasuhan niyo ako o ano pa man, walang problema. Pero pagka yung mga bata na to ay nawala ng pagkakataon na makapag-aral sa Pilipinas, ay sana yung mga nagre-report na yan, yung mga ganyan na yan, makonsensya sila habang buhay. Dahil maraming yung mga bata na to ay deserving na makapag-aral dito sa Pilipinas. So, yun po ang lagi kong sinasabi na sa akin na lang kayo magalit pero wag na lang po sa mga bata at wag niyong idamay po yung mga bata. Ang sarap. Barley pala to. Parang barley na may rice. Ang sarap niya. Sa upuan ko lang yan. Kaya punta na kayo dito sa Casa Guiñana pag matitikman niyo yung mga tsaa ko. Oo nga, ganoon naman eh. Naalala ko si Amir kapag tumatawag ako lagi malungkot. Sabi ni Elsa Salas. Totoo yun na kapag tumatawag ako lagi malungkot yun kasi nag-aantay siya ng pag-uwi dito sa Pilipinas. Oo. Pero maraming salamat po talaga sa mga sponsor ni Bibian at ni Amir. Maraming salamat po talaga kasi sa totoo lang ay hindi ganoon kasi kadali talaga yung responsibilidad sa pag-aaral hanggang college. Pero dahil po sa kabutihan ng puso ninyo, ako'y nagpapasalamat po mga amigo. At kayo po, kahit na hindi kayo nag-sponsor, at hindi man kayo mag-sponsor, kahit dati pa, tinuturing namin kayo na pamilya. At tinuturing namin kayo na malapit sa buhay namin na isang tawag lang ay nandyan kayo para i-encourage kami, para palakasin ang loob namin. Kasi yung pag-aaral ko hanggang college ay hindi po biro yun. Na anumat mangyari, hindi ako po pwedeng tumakbo at umatras. At kapag sila ay pumunta na sa Pilipinas, ay yun na yun, dire-diretso na po at wala nang atrasan. Sila po mga amigo ay mag-aaral na at wala na pong makakapigil doon. At diretso na yun hanggang sila ay makatapos ng pag-aaral. Kaya ipag-pray niyo po si Kuya Raul na maging malakas pa ang aking pangangatawan at maibigay ko yung best para sa kanila. At aminin natin sa hindi ay naging masaya tayo na kasama sila sa loob ng ilang taon. At huwag natin ipagkait ang pag-aaral din sa Pilipinas dahil alam ko lahat tayo ay mabuti ang ating hangarin at lahat tayo ay may kabutihang loob. Kaya maraming salamat po mga amigo. So wala nang atrasan talaga at tuloy na yung pagpunta nila dito. So ayan po mga amigo, thank you so much po at maraming salamat sa panonood ng episode nito at God bless po mga amigo. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Salamat po.